So yun nga no, nakita natin kanina dito sa sa ating incubator na meron na siyang napipisa. Ito yung first batch para sa mga thesis ng mga estudyante, 100 yung kanilang kukunin. So ngayon tingnan natin sa loob ng ating incubator at kunin din natin yung mga excess nila para hindi po lalanggamin yung mga sisiw natin. So yan yung ating malaking incubator. Okay. Automatic incubator. So 20 days pa lang nila pero meron ng mga sisiw actually. Yan Yan, may mga sisiw na. Medyo marami-rami na din to. Kunin natin to, mga eggshells na to. Yan. So, ito yung ginagawa ko kadalasan na dapat kunin ito. Kahit raw ng ban. Ako na lang siguro natin. Tarong, no? Samad ng piso. Dili lang. Palagi na sila lalong. Ano ya po? Nag-start na ubra. Bro. Oh, na isaw. Naisa. So, yan. Ikakuha ba kaya ito? Dito. Ay, bali na dire. So ito yung mga sisiw actually na galing sa ating mga chiller. So yan, na meron na tayong dagdag na natutunan na yung pagbalot sa ating mga fertile eggs na ilagay natin sa chiller. So ito yun sila. So kinakabahan ako dito baka walang mapisa, mali yung paglagay natin sa chiller. Pero ngayon naging okay na. Kasi nga meron nang napipisa. So ika 20 days pa lang, hindi pa lang ito tapos. Sa lalong ba yun? Marami ka po. Marami yan. Laptop. Ano ba ba? So sa ilalim, meron pang nag-crack Doon sa kabila may nag-crack pa, marami pa to. So yan. Bukas ika 21 days na nila. Baka marami na to, kaya maya siguro. Daghang nag-crack boy ba? Okay. So mga 2 days pa lang ito ay i-release na natin ito sa mga estudyante. So advantage no kung meron kang incubator at saka meron kang chiller, kasi kung ganito order nila 100, 300, kung wala kang chiller hindi mo mapagbigyan sila. Kasi pwede tayo mag-imbak ng fertile egg sa ating chiller hanggang 20 to 25 days. Okay? Para makuha natin yung order nila. So ngayon, meron nang napipisa. So ito yung yan, may mga sisiw na tayo, 20 days pa lang. Okay? Dapat siguro ilalom ng isa ba? So yun nga no, kanina may mga sisiw na tayo no sa incubator. May napipisa na. So yung mga sisiw na yun nga para yun sa mga thesis project ng mga estudyante. Pero yung release natin sa kanila, basilan yon. Tulad ganito, mga basilan to. Yan. So tulad niyan, parang sampin yung ating basilan kasi nga yung sampin meron siyang Holoano strain or basilan.
So mga 2 days na lang ay kukunin na yon sa mga estudyante para sa thesis nila. So hoping nun sa unang batch makumpleto natin yon sa 100 na mga sisiw. Ibang school yon, ibang school din po yung nag-contact sa atin, yung kumukuha ng 300 sa unang batch. Sa Davao, yung unang mapagbigyan natin ay yung sa Hingoog. Pupuntahan nila dito sa atin, sa ating Manukan, para sa kanilang thesis project. Ang pinag-usapan namin is nasa 17, pero kukuha tayo ng permit ngayon kasi kailangan nila. Okay, so ganun ang mga basilan, ganyan sila kalakas kumain yung ating mga basilan. Ganun na po sila ng mga manok, malalaking mga manok. Nabilong po sila sa larger genetic group kasi sa native kasi mayroong tinatawag na smaller genetic group at larger genetic group. So sa pagkakaalam po ng iba, basta native maliliit, sa hindi pa nila alam. Pero mayroon talang tinatawag na parawakan, mga basilan. So yun po, nabilong sila sa larger genetic group na mga native. Smaller genetic group like darag, ano pa bang iba. Pero itong sa atin basilan, sa larger genetic group ito. Ang ratio ko dito 1:6. Actually isang roster kaya naman 1:10 or 1:8. Na subukan ko na yan mga ilang beses na. Sa tagal ba naman nating pag-aalaga ng mga native na mga manok. So doon tayo sa doon tayo sa kabila natin ng mga basilan. Okay. So dito naman tayo sa kabila ng mga basilan. So 1:6 pa rin yung ating basilan. After nito na breeding pala ay mag-breeding na po tayo ng isang basilan at saka mga heritage na roster. Kumbaga parang manipinol ba yung manok Pinoy. Kasi merong nag-order sa atin fertile eggs at mga sisiw. So shout out kay Sir Binatlaw pala So siya yung nag-order sa atin. Kaya doon lang tayo mag-breeding ng mga ganyan na mag-cross ng basilan sa ibang lahi kung merong order. Kasi yung itlog nila i-incubate natin pagpisa, sigurado ka na merong bibili. Kasi kung walang mag-order na ganyan, hindi ko gagawin yan. So ginagawa natin yan dahil merong order talaga. Okay. Kung wala ay hindi tayo mag-cross dapat ng ating mga basilan. So yun naman yung hinahabol natin na meron tayong buyer sa ating manukan. Kasi kung wala kang buyer, wala kang magamit na cycle na pira dito sa inyong manukan. Kasi sa totoo lang, napakagastos talaga ang pagmamanok. Hindi ito madali. Kaya wala siguro tumatagal kasi makita siguro nila. Kumbaga pang lang ba, pang mga ilang buwan siguro sila nag-alaga, nakita nila na wala, hihinto na sila. Pero yung magtatagal lang dito, yung may pasensya ka sa inyong pagmamanok, abot ka ng 1 taon, 2 taon, doon mo pa ma-appreciate yung yung income nila. Hindi din basta-basta mag-alaga ng manok, lalo na yung mga ang purebred kasi madali lang siya maibenta kasi kung mayroong maghanap basilan, zampin ganyan. Pero kung mayroong mga crossbreed na ng like ginagawa natin basilan at saka heritage na i-cross natin, kumbaga ang labas manok Pinoy, kung wala lang sanang nag-order sa atin ng ganyan, hindi ko gagawin yan.
Kasi yung ano niya, ang hinahanap kasi kadalasan ng mga tao yung mga purebred na mga native chicken. Sa iba nagtataka sila dahil mahal daw yung presyo ng ating mga fertile eggs, mahal yung ating sisiw. Mahal talaga yan kung wala ka pira. Kung may pira ka at nag-alaga ka ng mga manok, malalaman mo kung bakit ganun po yung mga presyo namin. Actually, para sa akin, hindi naman siya mahal. Hindi din masyadong mura. Hindi naman pwedeng sobrang mura na lang na halos ibigay na lang natin sa ating buyer yung presyo ng sisiw, yung presyo ng ating fertile eggs. Kasi halimbawa, yan o, yung pinapakain natin, yung kuryente, tubig, napakamahal. Hindi naman yun libre. Kung libre lang lahat, di mababa yung presyo ng libre feeds, kuryente, tubig. Kung libre lang lahat, di mababa na lang yung presyo sa ating mga manok. Kaso hindi eh. Kaya ganun po yung presyo natin para meron din tayong mapapala sa ating pagmamanok. Sa mahal ng feeds ngayon. So, yung iba, medyo masabi nila mahal dahil siguro hindi nila nasubukan na mag-alaga ng manok. Subukan muna nila mag-alaga ng manok tapos sila yung magbenta para maintindihan nila kung bakit ganun yung ating mga presyo, okay? Sa akin, kahit walang bumibili, basta hindi ko siya ibenta ng palugay yung ating mga sisiw, yung ating mga fertile eggs. Pero kahit ganon, yung ating presyo, sa awa naman ng Diyos ay marami namang bumibili sa atin mga sisiw, fertile eggs. Halos sold out naman talaga lahat. Di ba nung nakarang araw, pinapakita ko sa inyo yung ating kulungan, halos wala ng sisiw na matitira, halos wala ng fertile eggs. Ibig sabihin, napaka-in-demand ng ating mga native chicken, like basilan at saka sampin. Lalo na ngayon ginagawa ng thesis project yung ating mga manok, yung basilan at sampin. Napakalaking advantage po sa amin ng mga backyard lang. Okay.